Hello mga ka-agri! Sa video na to, ituturo ko po sa inyo yung simple tips kung paano mag-pruning at ituturo ko rin po sa inyo kung paano maiwasan yung pagkalat ng disease dahil sa maling practice ng pagpupruning. Coming up! Pag sinabi po natin pruning, yan yung pag-aalis natin ng parte ng halaman. Specifically, yung dahon, tangkay, sanga, at maging yung ugat. Ang purpose po nito para hindi kumalat yung sakit, dumami yung kanyang mga bunga, at magkaroon po ng airflow at makapenetrate yung sunlight sa surface o sa lower part ng inyong mga tanim. At nakakatulong din po yung pagpupruning para ma-encourage yung pag-produce ng halaman ng bulaklak at ng bunga. So ito po yung kailangan yung tandaan pag nagpupruning. Una, kailangan po i-disinfect muna yung gagamitin ninyong pang-prune dun sa halaman. So, ito po yung mga pwede nyong gamitin: hydrogen peroxide, yung bleach, tsaka yung alcohol. Now, unahin natin itong hydrogen peroxide. So ito pwede nyo nang idiretso dun sa inyong pang-prune. Inyo pong basain yung pang-prune. Ayan. Tapos pupunasan nyo po ng bulak o ng tissue. Hindi ko makita yung aking pruning shear kaya ito muna yung gagamitin natin. Ito ang gunting. Ito naman sa bleach, 1 part ng bleach sa 10 parts ng tubig. Kung gaano karami yung bleach na ginamit ninyo, for example, takip yung ginamit yung panukat, 10 takip din ng tubig yung ihahalo nyo doon sa bleach. Yan po yung ratio. Then sa alcohol, pwede nyo nang i-spray ng diretso. So mas maganda kung yung alcohol po yung mas mataas na solution, no? Merong 70, 80%. So mas maganda, mas mataas yung percentage. Tapos i-spray nyo lang diretso na sa inyong gagamiting pang-prune. Next step, unahin nyo po yung mga tanim na walang sakit. Tulad nito, itong kalamansi, ang problema niya lang, may mga tuyo siyang sanga. Pero itong isang kalamansi, may mga sira yung dahon, may mga itim-itim, so may sakit siya. Ang unahin natin itong isa. So para mas less yung pagkalat ng disease. Kasi pag inuna natin yon at hindi maganda yung paglinis doon sa pruning shear, pwedeng mailipat dito sa isang tanim natin. So kasama pala doon sa inaalis sa parte ng halaman, yung suckers. Hindi ko nabanggit kanina. Yung suckers ng kalamansi, yung sanga na hindi po bilog, parang irregular shape, yan, tulad nito. Ito. Yan, maliit pa siya, hindi siya gaanong ma-identify, pero yan na po yun. Kasi yung part na yan, malakas pong mag-consume ng nutrients. Although nagbubunga siya, pero konti lang yung binubunga niya. Kumbaga, mas marami yung kinakain niyang nutrients kaysa pinapalit niyang bunga. So, mas maganda alisin natin pati yung mga suckers. So, ngayon, alisin muna natin yung mga tuyong sanga. Medyo matigas ah. So kailangan pala yung gagamitin yung pruning shear matalas para maganda po yung pagkat ng mga tanim, lalo na sa sanga. Yan. Then ito, alisin na natin hanggang dito siya sa baba. Alisin na natin yung sucker na yan. Huwag na natin palakihin para madagdagan pa yung paglabas ng mga bulaklak. Then pag may mga sira yung dahon tulad nito, ito may leaf miner, inaalis ko na rin. Tapos huwag nyo po hahayaan na pakalat-kalat yung mga dahon na inalis niyo, lalo na po yung may mga sira na dahon, may mga sakit. So ilagay nyo na po sa lalagyan. So dito meron akong pinaglalagyan. Nilagyan ko siya ng tuyong dahon kasi susunugin ko siya mamaya. Yun yung mga dahon na may mga sira, yung mga yung mga insekto. So dahil nagpruning tayo, possible maglabas siya ng bagong bulaklak. Ganyan po kasi yung nature ng halaman. Pagka nai-stress siya, nagpo-produce siya ng mga bulaklak na eventually magiging bunga. The next, after natin mag-pruning, lilipat na naman tayo sa ibang crops. So kailangan po mag-disinfect ulit. So gagamitin naman natin itong alcohol. Yan, spray nyo po sa inyong pruning shear. So ganito po yung practice. Every plant, every halaman na ipupruning ninyo, kailangan mag-disinfect para hindi po mailipat yung sakit doon sa ibang mga tanim. Dito naman tayo sa sili. Talagang bugbog sarado. Ito pwede na natin kalbuhin na.
May mga bagong tubo naman na dahon sa baba niya. At tinamaan ng sakit. Yan, malapit kasi siya dito sa isa, so dito siya nahawa. So ngayon ito naman yung ipoprune natin. Spray ulit ng ating gunting. Tapos punasan lang. Yan, ito may mga sira yung kanyang dahon. Yung mga fungus na. Kailangan alisin natin yung mga nalaglag na yan. Isama natin dito sa susunugin natin. Ito mga dahon na to. Para hindi kumalat. Yan, dyan na sila lahat. So dito naman sa kabila niya meron din. Alisin na natin mga dahon na yan. Ayan. So far marami pong bunga itong tanim natin sili. Ayan. Maliit pa lang siya pero ang daming bunga. Kaya lang kinakain po ng manok tsaka ng ibon. Ito, putol-putol yung mga bunga. So ngayon tapos na tayo dito sa sili. Ito namang kalamansi ulit. So na-disinfect na natin, na-sprayan na, punasan ulit. Then mag-prune na tayo ng kalamansi. Inalis ko na itong may mga sira na dahon na yan. May mga insekto, may mga itim-itim. Yung mga nagbaluktot na dahon. Tapos yung mga sanga na tuyo. Ito pa. Yan. Tapos check rin kung may mga suckers. Alisin na. Ito tuyo na siya. Oh. Alisin na rin natin yan. Yan. Mas maganda talaga pruning shear kasi mas matalas yun tsaka mas maganda yung pagkat. Itong gunting medyo hirap. Hindi ko kasi makita yung pruning shear ko eh. Yan. So ito pa yun to, yung mga dahon na ganyan. So, inaalis ko na lang siya. Tapos ilagay natin siya dun sa pinag-ipunan natin ng mga dahon. Sa tatlo na to mas tipid itong bleach kasi konti lang yung kakailanganin natin. Dito medyo magastos kasi every gamit puro natin pinapanglinis doon sa ating pruning shear. So next itong sili. Yan, na-pruning natin sa ibabaw, nag-top pruning tayo. Alisin na natin itong mga dahon na to na naninilaw. Yan, may patubo na rin na bagong dahon. So dito naman tayo sa kamatis. So na-disinfect na natin yung ating tools. Alisin yung mga nanuyong sanga. Tapos ito, yung mga dahon na yan, tanggalin na yung buong sanga na yan. Tapos ito rin sa kabila. Ito, yan. Ito. Itong isa na to meron. Yan, tira lang natin yung sa taas. Nagdikit na sila. So kailangan po magkaiwalay. Itatali natin itong isa. Kasi pwedeng mahawa yung kabilang tanim. So after ulit mag-disinfect, bawas ng dahon. Ito. Ayan, yung mga sirang dahon. Ayan, okay na rin siya. Ayan, laging i-check po yung mga dahon, lalo na sa ilalim. Pag may aphids kasi yan, hindi na lalaki yung bunga. Tapos mababansot na yung inyong tanim. Ito may leaf miner. Kailangan natin alisin. Ayan. Tapos yung mga hinog na bunga, pitasin na natin para mag-produce siya ng panibagong bulaklak at bunga. Itong sili na to, grabe kasipag magbunga. Yan, konti lang yung ipuprune natin dito. Yung mga sira lang na sanga. Ang maganda dito kasi kinakainan siya ng ibon kaya tuloy-tuloy din yung kanyang pagbubunga. Parang napipitasan siya ng ibon ito. Mga pinagkainan. So dito naman sa sigarilyas, ayun, marami ng sanga. Mga vines na natuyo. So lilinisin ko na lang to
para magbunga ulit. So ito po, matagal siyang magbunga, inaabot siya ng taon. So ito yung pinaka puno, lumaki na siya ng ganyan. Pag tindrim natin ito, tutubuan siya ulit ng panibagong vines at magbubulaklak at magbubunga na naman yung ating sigarilyas. Pero kahit ganito po itsura niyan, ang dami pa ang dami pong mga bunga. Yung iba nga po ito, nainog na, natuyo na. Tapos yung iba matigas na. Halos araw-araw kaming nakakapitas ng sigarilyas. So ito tinitrim din para hindi siya sumukal. Pero ilang buwan na po yun namin napapakinabangan. Araw-araw meron kaming gulay na sigarilyas. Then after nyo po mag-pruning, linis ulit ng tools bago nyo po siya ilagay sa inyong lalagyanan para ma-disinfect yung inyong tools. Then after na mag-pruning, ang ginagawa ko po, nag-i-spray ako ng foliar, nagbibigay po ako ng fertilizer sa aking mga tanim. So dahil nasaktan sila, ipapamper ko naman yung mga tanim sa pamamagitan po ng pag-apply ng mga foliar fertilizer. So ito yung ginawa natin nakaraan na halo-halo, yung fermented plant juice, fermented fruit juice na may seaweeds. So yan po yung isang practice na natutunan ko sa isang farmer. So every pruning, apply agad ng fertilizer. And then last, kailangan po natin sunugin yung mga dahon na inalis natin. Lalo na po yung may mga sakit para hindi kumalat sa garden. Sunugin natin. Kung may compost kayo, yung hot composting, pwede po yun. Kahit ihalo natin itong mga dahon. Basta uminit yung compost niyo, madi-disinfect yung inyong compost. Tapos mag-spray lang kayo ng mga effective microorganisms. Pero kung hindi kayo sigurado, mas mainam po na sunugin na lang yung mga dahon na may mga sakit. So sana po nakatulong information na to. Sana tulungan nyo kami i-share yung mga information para makatulong tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!